Hi, magandang araw po. Ako po si Leonard Fisco from MGI Club Philippines. And kami po ay nandito para po bigyan kayo ng idea and also as a reminder paano po pag-ingatan at protektahan ng ating mga mata. Kami rin po ay nagpupunta sa iba't ibang lugar para po mag-conduct ng eye health awareness. And para naman po sa mga malalayong lugar, tulad po ng nasa ibang bansa, ay may ginaganap din po kaming online presentation via Zoom and FB Live sa page po ng MGI Club Philippines. And ngayon, bibigyan ko po kayo ng idea kung ano-ano po ba ang mga cause ng ating pagkalabo ng paningin and pagkakaroon po natin ng eye problem. Kaya nandito po ang MGI para po ay bigyan tayo ng isang option kung paano protektahan ng ating mga mata, no, sa mga gusto pong itry ang aming product bilang solution din po sa ating mga eye problem. Gaano po ba ka-sensitive or ka-fragile ang ating mata? Ang ating pong mata ay content ng 90% water and 10% flesh. Naka-expose po siya or nasa outer part po siya ng ating katawan, kaya madali po siyang ma-expose sa mga harm. And according to medical report, 90% of eye problem ay cause po ng hypoxia. Ano po ba ang hypoxia? Ito po ay kakulangan ng oxygen supply sa ating mga mata. Bakit po ba nagkukulang na tayo ng supply ng oxygen sa ating mga mata? Dahil din po sa industrialization or paglago po ng mga technology at nakasira po yun sa environment na kung saan ay nakakakuha po tayo ng energy or negative ion, especially ng oxygen po. No? Kaya po tayo nagkakaroon ng unang-una yung pagkalabo ng paningin. Yung po yung nagiging epekto sa atin pag kulang po tayo ng supply ng oxygen sa ating mga mata. And bukod dyan, ano-ano pa po ba yung mga factors ng vision impairment? No? Una po yung genetic. Yan po yung namamana. Kaya minsan may napapansin po kayo, no, bata pa lang, malabo na ang paningin, mataas na ang grado, no? Kasi po namana po yun nila sa magulang. Beside po dyan is yung poor supply of nutrients. Lalo sa panahon po ngayon, hindi na po ganun ka-healthy yung mga nakakain natin. Yung mga may hilig po sa fast food, sa mga instant noodles, no? Minsan may gulay nga, pero GMO naman, alaga naman sa fertilizer or may chemical na. Kaya minsan kahit gulay, hindi na ganun kasustansya. And yung isa pa pong reason ng cause ng eye problem is yung unhealthy lifestyle. Malaking factor rin po ang unhealthy lifestyle ng cause ng ating eye problem. Naaabuso po kasi natin yung ating katawan, no? Yan, tulad po ng bisyo, no? Alcohol, sigarilyo. Actually, pwede nating isama sa bisyo yung pagpupuyat. Yes po, ang pagpupuyat po ay nakakalabo rin po ng paningin. Isang cause po yun ng pagkasira ng ating mga mata dahil na-abuse po natin yung ating mga mata. Yung isa pa pong cause is yung exposure to the sun. Yung po yung UV rays. And dahil po doon sa pagkasira ng ating ozone layer, kung mapapansin nyo pag nababad po kayo sa init ng araw, di ba nakakasunog po ng balat? So imagine itapat nyo po yung ating mga mata sa init ng araw. No? Malakas po yan makasira ng ating paningin. Yung exposure to the sun or yung UV rays. And ito pa po yung isang factor ng vision impairment or yung actually isa to sa dahilan ng lalo sa panahon ngayon ng pagkasira ng ating mga mata. Main cause or main factor na hindi rin po aware yung iba. Ano po ito? Ito po yung blue light. Ito po ay yung ilaw na nanggagaling sa screen ng ating mga gadget. Yan, cellphone, yan, computer, no? At i-demo ko po sa inyo na kung gaano po ba ka-harmful ang blue light sa ating mga mata. Yung white part po na to, nagre-represent po ito ng ating mga mata kung gaano ka-harmful ang blue light. Ngayon, ito pong ilaw na to, ito po yung example ng blue light. Sa panahon ngayon, and dahil din po sa pandemic at marami po ang naka-stay at home, no? Meron po mga nasa online class, nasa work from home, at minsan po yung mga addict sa mobile games, no? Yung madalas magpuyat kaagamit ng cellphone, gadget, nakakatulog na po, nababagsakan na po sa mukha. Imagine hindi lang po sila 6 hours or 8 hours gumagamit. So kung mapapansin nyo, ayan po. So, ganyan po nakakasama ang blue light sa ating mata.
pag na-overexpose po tayo sa blue light, napoprolong po tayo sa paggamit ng mga gadgets. Oras-oras, araw-araw, linggo-linggo. So after a year, possible po, magkakaroon po talaga tayo ng problema sa mata. Lalo kung nalalabag po natin yung distance, yung time, and yung protection. No? Yung time, sobra-sobra po tayo sa paggamit ng gadgets. Tapos yung distance, nakalapit po sa atin, lalo yung mga bata. Yung screen ng cellphone nakalapit po sa atin. Yun po yung distance. And isa pa po ron, wala po tayong protection. Imagine, no, pag wala po tayong protection sa mata, no, yung babad ka, yung distance, tapos wala kang protection or wala kang shielding. Kaya asahan nyo po, magkakaroon po tayo talaga ng problema sa mata dahil po sa blue light. Yes, isa po ito sa pinaka-reason kung bakit mas marami ngayon sa panahon ngayon ang may problema sa mata. Ikinababahala ng Department of Health na pabata na ng pabata ang mga Pilipinong nangangailangan ng salamin sa mata. Ayon sa kagawaran, hindi na lamang anya genetic ang dahilan ng eye disorders ngayon sa Pilipinas. Lumalabas sa pag-aaral ng DOH na isa sa bawat 3 batang Pilipino ang nearsighted dahil sa madalas na paggamit ng gadget. Ayon kay DOH Undersecretary Eric Domingo, mas madalas lang nakababad sa cellphone, tablets, desktops at laptops ang mga bata ngayon kaysa sa physical activities. Pero nakita natin ngayon parang nagiging nagiging epidemic proportion siya kasi especially in the most developed countries, pero kasama na rin mga syudad, katulad ng Metro Manila. For example, ang rate ngayon ng error of refraction o yung myopia or nearsightedness sa bata, umaabot na ng 30%. So ang taas-taas na. Nearsightedness ang error of refraction sa mata ng isang tao kung saan malinaw ang nakikita kapag ang isang bagay ay malapit at malabo kapag malayo. Bagaman hindi ito nakakahawa, maituturing ito ng World Health Organization na isang epidemya dahil sa mabilis na pagdami ng mga batang Pilipinong lumalabo ang mata. Yun ang tawag ng WHO, no? Pero alarming talaga yung trend ng pagtaas. And ngayon, nandito po ang MGI para naman po bigyan tayo ng isang option and also as a solution para naman po sa eye problem. Ngayon, ini-introduce ko po sa inyo ang aming flagship product, ang IonSpec Medical Eyewear. Ano po ba ang benefits ng IonSpec at paano po ito nakakatulong sa ating mga mata para maprotektahan and also para makatulong doon sa mga may problema na sa mata. No, unang-una, ang lenses po ng IonSpec ay coated na po ng anti-UV rays, anti-blue light, and anti-computer radiation. Ngayon, i-demo ko po sa inyo kung gaano po ka-effective ang lenses ng IonSpec para maprotektahan po ang ating mga mata against blue light. So, pag may suot po kayo ng IonSpec at madalas po kayong mababad, no, sa gadget, sa cellphone, lalo yung mga online seller, no, babad sila sa pagpo-post ng kanilang mga product, mga nagla-live, no? Pag kayo po ay may suot na pang-protection sa mata, yan po mangyayari. Kita nyo po kung gaano po ka-effective ang anti-blue light ng lenses ng IonSpec. Actually, bonus lang po yan, yung lenses na yan. Bago po tayo pumunta sa ipinagmamalaki ng IonSpec, which is yung frame po, no? Ito po ay FDA approved and categorized by FDA as a medical device. Ito po ay walang grado. Safe po siyang gamitin kahit ng mga bata or ng buntis or mukhang bata or mukha pong buntis, no? Pwede po siya sa bata or hanggang matanda. Kaya napaka-safe po siyang gamitin. And also, backup din po ito ng hindi lang po local documents or mga international documents po or permit. Yun po yung mga legalities. Clinically tested po ang IonSpec. Bago po siya ilabas sa market, nagkaroon po siya ng clinical trial sa Taipei, Taiwan Medical Center. Sinubukan po nila ito na paggamitin yung may iba't ibang kaso po ng eye problem like cataract, glaucoma, lazy eyes, floaters, dry eyes, no, at iba-iba pa pong eye disorder. Ngayon, sa loob po ng 2 years na ginagamit nila itong IonSpec, ay lahat po sila ay nagkaroon ng magandang improvement sa mata. Ang inventor po ng ating IonSpec Medical Eyewear
ay si Dr. Sun Lipong. Pinagsama niya po ang nature and technology. Ito po ay good technology against harmful technology. Yan po ang Ion Spec Medical Eyewear. Kaya ang motive po ng ating Ion Spec Medical Eyewear ay we bring nature close to you. Bakit po? Dahil po doon sa 5 elements and minerals na naka-embed po sa frame. Ano-ano po ba ito? Una po, negative ion. Yes, meron pong nakalagay dito or nag-i-emit po ito ng negative ion. Gaano po ba kahalaga ang negative ion sa ating mga katawan? Ang benefits po ng negative ion, minsan ang tawag po natin dito ay vitamins in the air. Nagpapaganda rin po siya ng mood at nagpapaganda ng blood circulation. Nagbuboost po siya ng ating daytime energy. Nagbibigay rin po siya ng dagdag energy sa atin or na-energize tayo dahil sa negative ion. And relieve stress or antidepressant, no? Kaya kung mapapansin nyo po, no, may mga lugar po na mayaman ang negative ion. Sa tabing dagat, sa kabundukan, sa falls, no, during the rain, no, after the storm. Kaya kung mapapansin nyo po, no, yung mga tao po na nakatira na malapit sa dagat, sa kabundukan, no, sila po yung kadalasan na malakas ang pangangatawan or hindi basta-basta nagkakasakit. And kung mapapansin nyo rin po, no, pag tayo po ay masama ang pakiramdam, 'di ba? Parang gustong-gusto nating magpunta sa mga lugar na maraming puno, sa tabi ng dagat, tapos lumanghap ng sariwang hangin. No, yun po yung negative ion. Kailangan po yun ng ating katawan. And good thing po at meron pong negative ion dito sa ating eyewear. Lalo na po sa panahon ngayon, kung tayo po ay nakatira sa mga syudad na polluted na po or hindi na po ganon kaganda ang quality ng hangin. No, hindi na po ganon na karami yung amount ng negative ion na nalalanghap natin kasi polluted na, like sa Caloocan, Pasig, at Makati, Mandaluyong, no, yan po yung mga lugar na talagang hindi na po maganda ang quality ng hangin. And yung pangalawa po is yung far infrared. Nagpapaganda po siya ng blood circulation and nagpapaganda rin po siya ng quality ng ating mga ugat. No, nagdi-detox po siya. Detoxifies. Yes. And yung pangatlo na laman po ng Ion Spec ay yung germanium. Actually, ang germanium po ay ginagamit din po para makatulong sa pag-improve ng ating vision. And nakakatulong din po ito para labanan yung mga free radicals. At ang isa pong benefits niya ay malakas po siyang makablock ng radiation. Yung po yung dahilan kung bakit malakas din makablock ng radiation or computer radiation yung Ion Spec dahil din po sa germanium. Yung pang-apat po is yung nano silver. Ito po yung natural antibacteria. Kaya kung mapapansin niyo po, no, pag sinuot niyo po itong Ion Spec, lalo yung mga makakati ang mata dahil po sa microorganisms, no, dahil po sa bacteria, virus, mas naisuot nyo po ito, ilang minuto lang po, nawawala po agad yung pangangati ng mata. And nakakatulong rin po ang nano silver para po tayo ay makaiwas sa infection ng ating mga mata. Ganun po kaganda ang nano silver. And lastly, ano pa po ba yung laman ng yung panglima? Ayun po yung 72 types of minerals. Yes, ang kagandahan po rito, ang ating pong katawan ay nangangailangan po everyday at least 50 to 60 minerals everyday. So ang kagandahan sa kanya, 72 po ang laman ng minerals ng Ion Spec. So sobra pa po. Kaya sobrang ganda po talaga at malaking tulong po siya sa atin, lalo sa pangkalusugan ng ating mata once nasuot po natin ito. No, dahil po sa mga laman po nitong elements and minerals. And ang kagandahan pa po ron, yung mga laman po nito na elements, no, hindi po siya na-expired, no, hindi po siya nauubos. Yung po ay lifetime benefits na po. Kaya kahit na ito ay masira, no, yung benefits niya nandun pa rin. Yung isang legalities pa po ng Ion Spec is yung QBE. Ang QBE po ay isang product liability insurance na from Malaysia po siya, na kung sino man po ang mag-claim na ang Ion Spec po ay wala pong elements kahit isa doon sa mga nabanggit po doon sa 5, pag napatunayan po nila na wala po siyang laman na elements, babayaran po sila ng QBE ng 6.5 million once na mapatunayan po nila na wala po siyang elements kahit isa.
Marami na po ang makikita nyo po sa social media ng mga testimonies po ng Ion Spec Medical Eyewear or yung mga feedback ng mga gumamit po o yung mga user po ng Ion Spec. And halos everyday po, no, nadadagdagan pa po yung nagbibigay ng good feedback. Isa po yun sa reason kung bakit masasabi po na proven and tested po siya and sobrang effective niya po talaga. At malaking tulong po ito sa mga may eye problem. And meron pa po akong isang good news sa inyo, no? Kung meron po kayong kilalang may glaucoma or glaucoma patient, ang MGI Club po ay merong advocacy or charity na namimigay po ng pre-medical eyewear or Ion Spec sa mga glaucoma patient. Exclusive lang po yun sa mga may glaucoma. Pero meron lang pong requirements. Ano-ano po ang requirements? Una po, medical certificate. Pangalawa ay medical abstract or yung OCT scan. And yung pangatlo po ay valid ID. No, patunay lang po na yung patient po is may glaucoma. Kung kompleto po kayo sa requirements, no, bigyan nyo po ako ng photocopy and pwede ko po kayong i-assist sa office na para sila po ay magkaroon or makakuha ng free Ion Spec Medical Eyewear na exclusive for glaucoma. At kung meron po kayong mga kakilala na may problema sa mata, pwede nyo pong i-share ang video na ito para mabigyan po natin sila ng idea at para ma-aware po sila kung paano po maprotektahan ang ating mga mata. At meron pong ganitong klaseng isang option. At isa rin po itong solution para naman po doon sa mga may problem sa mata. And kung kayo po ay may katanungan about sa Ion Spec, no, about sa aming mga product, pwede po kayong mag-comment sa video na ito or pwede nyo po akong i-direct message. Ako po ang inyong lingkod, Leonard Fisco from MGI Club, from Team Ionman, and Spec eyeglasses sa mga taong may glaucoma po, Mr. Max Raffol. Ito pong Ion Spec natin ay meron po siyang kakaibang sangkap, one and only in the world dahil ang frame po niya ay gawa po sa mga mineral. Lalo po yung ang frame po niya ay gawa po sa bato. Itong bato na to ay black tourmaline stone and germanium stone na kung saan ito po ay kilala sa pagiging anti-radiation stone at nag-iimit po ng dalawang element na talagang super ganda. Ang inuimit po nito is negative ions and far infrared na nagpapaganda po ng circulation ng mata. So malaking tulong po ito sa may mga glaucoma, especially dahil ang glaucoma po, ang unang problema po ng glaucoma is yung circulation, no? Kaya tumataas ang pressure ng glaucoma dahil hindi po makaikot yung tubig sa mata. So diyan po nagsisimula ang problem ng may mga glaucoma. So ito po, sa magitan po ng negative ions and far infrared na iniimit ng mga stones na nasa frame, yan po ay matutulungang umikot ulit. So marami na po tayong testimonies niyan. And this is approved by FDA Philippines as medical device. Ayan po. Ayan, Miss Jackie, yan pala yan, doon sa mga nakikinig sa atin. Alam mo, kausap ko si Sisbeth dito yan ang benefits niyan, Miss Jackie. Sige, go ahead po. Alam ko, meron ka pang gustong clarify. Go ahead po, Miss Jackie. Yes, thank you very much, Ms. Annie, no? And bukod naman po sa glaucoma, no, ano pong mga eye problems na maaring makatulong po ang Ion Spec Eyewear? Actually, Ma'am Jackie, ang halos lahat ng eye problem pwedeng matulungan ng Ion Spec. Unang-una po, lalo po ngayon, sa panahon po ng pandemya, tayo pong lahat ay nakaharap po sa napaka-delikadong gadget which is our cell phones, laptops and tablets na nag-i-emit ng delikadong radiation. So ito pong ating eyewear dahil siya po ay anti-radiation eyewear, nagtutulungan po nito na i-prevent na makapasok po sa ating mata yung delikadong blue light na hindi po natin alam na sa mahabang panahon na itong ilaw pala ng mga gadgets natin ay delikado sa ating mata pag tayo po ay na-expose. Tandaan nyo po, based on experts, seconds lang po pag na-expose po ang mata natin sa blue light na ito, napakadelikado po, no? Nai-irritate po ang ating mata, seconds lang po. So tingnan nyo na lang kung gaano katagal po natin ginagamit ang mga cellphones natin. Pangalawa po, itong mga sakit like yung katarata, pterygium, at lahat po ng sakit, infections, yan po ay dulot po ng hindi magandang circulation ng mata.
Kasi po, tandaan niyo po, meron pong tubig na umiikot sa ating mata at yan po ay nahihirapan kapag hindi maganda ang circulation or hindi maganda yung iniikutan ng tubig like yung mga ugat na nandiyan, maliliit po yan. So sa pamamagitan po ng eyewear na to, ay matutulungan niyo po yung pag-ikot. Sabi nga po ng mga experts, Ma'am Jackie, Ma'am Ann, kapag ang tao daw po ay maganda ang circulation, less ang chance na magkaroon siya ng problem sa lahat ng kanyang organs sa katawan. Yan po. Yan. Napakagandang balita po yan, Miss. Problema ko is my Ano po? Vision. Ano po naman ang vision? astigmatism. Okay. And then last February 1st, I was nagpatingin ako sa pupil kong optometrist. Dati mong pupil. Ngayon mo Pupil pupil na. optometrist na sabi niya sa akin, Ma'am, may katarak ka na. Sabi ko, what? Since sinakain ko naman, disiplina sa pagkain. Okay. Para sa magandang vision. Oh, may nakakita ka naman pang Miss Universe na pula eh. Thank you. Sa edad yung 70 ha? Yes. Okay, sige, tuloy lang. Kaya nung sinabi niya sa akin, na daw ako, opera ng... Magpa-opera ng katarata. Ay, nagulat ako. Ayaw na ayaw ko po. Thank you, Lord. Sabi ko, for this vision, ayaw kong pagalaw ang ating mata because it is an important part of our body. Very good. Everything, the beauty of the world. Yes! Yes. Yes! Nung nakilala ko ang MGI, binili ko lahat ang... Lahat? Lahat from his Oh, alam ko lahat yung binili nyo eh. Wala na kaming product. Yung product ng MGI. Kasi... From head to foot. So, meron yung bonnet. Ano pa? Eyewear. Face mask. I have my... Eye mask. Eye mask. Knee guard. What else? Sige, lahat daw eh. Ano pa? Eye Socks. What else? Kasi po, ang Ano pa? ko lagi... Leg belt. Leg belt. Meron din. Yes. How about belt? Yung malaki. Ang pipi ko po Sige po. is nabit ng 200 over 1. Ang takas. Ano nararamdaman niyo pag nag-high blood kayo, ma'am? Sakit ang bato. Akin kasi ma'am, ang high blood ko, occasional. Pagparating na yung bills, high blood ka ako. So, nawawala naman siya. Ako po, hindi naman ako stress. Okay. Kaya lang because of the vision, yung mata ko na may problema sa astigmatism. Okay. Yung sa cataract, talagang cloudy. Yung Okay. Ma'am, ito is, kailan kayo gumamit ng salamin? gumamit ako first week of October. Nung nalaman ko from our studies na Cervic? Cervic. Okay. Oh, kaya naniwala ko, nakinig ako sa mga pagganyan ng Ang father mo, yung recruitment. Oh. Nung nag-recruit sa cervic, nakita ka. Okay. After 4 months using yung eyeglass ko na bigay ng cubic ko na 5,000, hindi ko na po ginagamit ngayon. Wow! Palakpakan niyo po. At saka yung katarata ko is medyo Nag-clear. nag-clear. Oo, nakikita ko wala na halos, no? Kaya wala na kasi mo wala kayo naman nyo. Ay, hindi ganyan. Okay. Hindi mo So, sa'yo. talagang Okay. I tested and proven. Ayan, sige po. MGI, Wow, palakpakan natin. to be healthy. Oh, siyempre tumatanda na po tayo. Opo. Ngayon ko makikita ko sa inyo para kayong isang astronaut. Kasi meron kayo kompleto. Okay, ang galing, no? So talagang kailangan gamitin, no? Yung buong sikreto. Gamitin natin. Kasi minsan may nagsasabi, hindi naman effective. Tinanong ko, ginamit ko ba? Yun lang. May ganun eh. Eh bakit wala namang effect? Tinanong ko, ginamit niyo po ba? Ako gamitin ba? Kasi mayroong dosage, di ba? Merong duration ng paggamit. Ilang oras po ba everyday? 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. Alam niyo, Sige po. noon may Windows ako. Dati po, ano po? May Windows ako. May Windows kayo noon. Ngayon po, ano po? Wala na. Wala na. Wow. Kuminis na nga siguro. At saka kumilis ako. Iba ang aura ko before September sa ngayon. Wow. Oo nga po, ano? From 70, you look like 70. 69 and 3/4. Today. Natala mo rin sa Thank you, MGI! Yes, super! Thank you very much, mga wow.
magandang gabi po. Ako nga po pala si Ivan. Muli, nandito po kami sa Batangas, dito sa Bethsaida Village sa Batangas City. Ngayon, nandito po ako sa isa kong pasyente, Nanay Pilising. So, interviewin ko po siya tungkol sa paggamit at sa pagbabago sa kanyang mata. Nanay, pakilala po kayo? Ako si Pilising Lorenzo, 73 years old. Ano po yung kondisyon, nanay, ng mata nyo? Okay. Yung problema po, ano po yung sabi na, yung diagnose ng doktor sa mata nyo, ano po yung problema nyo dati? Yeah, katarata. Katarata? Bali, yan po ay naoperahan na? Naoperahan na ito, check up ng check up, hindi naman din ayos. Nasakit, pati ulo ko. Okay, so bali, may halo po na, pwede pong patagalan salmin. Pa-check lang po natin. So, ayan, si nanay po ay 1 month pa lang na gumagamit ng salmin. Then, hindi ko nga po akalain na siya ay kakayanin pa ng matutulungan pa ng iSpec Medical Ever. So, nanay, ano po yung mga pagbabago na naramdaman nyo nung kayo po ay nagsuot na ng salmin? Malaki ang pagbabago na wala sakit ng ulo ko. Yung pagtingin sa malayo, naayos. Hindi ako makatingin sa mga ilaw, mga bakod na stainless ngayon. Walang problema ang aking mata, napakaayos. Kaya ito salming ito, talagang... Nanay, asa na po yung dati yung salmin integrado? Naroon. Okay. Ba't di nyo na po ginagamit? Di na nung hindi ko na nga ginamit, tinago ko na. 4,000 yun. Wow. Mahal po Ako, pala. alam mo lang, pag ako kahit walang kwarta, pag ang dapat, sabi, biro mo 8 taon na akong ginagamit dito. Sabi ng doktor, bili-bili ako. Hindi ako pabaya sa sarili. Gumagamit pa po ba kayo ng mga pampatak sa mata nyo? Ay, hindi na buhat nung ako gumamit ng salaming ito, hindi ko na pinatakan dahil okay lang mata ko ngayon. Wow. Wala na akong problema. Wala na masakit sa akin. Okay na ako. Pati paglakad ko, hindi ako paatras-atras. Nanay, ano po yung masasabi nyo sa mga makakapanood ng video nyo, sa mga kapwa nyo senior, ano po masasabi nyo tungkol sa ating salmin? Abay, pag ako may nakausap ko, sabihin ko kayo, gumamit ito. Talagang ako hindi naniniwala, pero naranasan ko na wala lahat ang sakit ng aking mata, pati ulo ko wala. Sabi nyo pa kanya, tumaba pa kayo. Oo, kontento. Dumami pa ang kain ko sa ating Ariatin. Sabi ko, Ariatin, may vitamina din. Diyan nga, dumami ang kain ko. So, Parang gumana ang kain ko. Siguro wala na akong masakit. Siyempre, pag may masakit, hindi ka makakaramdam pa. Wala nga ngayon. Tsaka parang ang katawan ko'y lumakas. So, pwede po nating i-recommend sa iba nating mga kasamahan, sa senior nyo, ano po? Sa mga pinsan, sasabihin ko yan. Okay. So, yan po si Nanay Pilising at saka may pinagpapasalamat. Umamit at ako hindi basta naniniwala. Ay ako ngayon naniwala. Malaki na nagagastos ko sa doktor 8 taon na ginagamit ako. Pero ako nakapagpaigi ito sa amin ito. Sa akin, ayos na isa ang aking katawan dito. Wala. Huwag kayong magdududang kay lulukuhin. Ako ang magtitistigil. Mayan po, ayan, di po ba? So, maraming po salamat. Una po sa Diyos. At sa salamin. iSpec Medical Ever. Ay, sabi ko, parang ako nagkalaman. Saka parang ako lumakas. Yung siguro sa paniniwala ko nga, dahil pa kay kontento, di kay okay ka. O pa. Bumata nga po kayo. Parang ako, basta sabi ko, hindi ako pati dami-dami ng kain. So, sige po, nagpapasalamat po kami kay nanay sa pag-ibigay sa amin ng na may interview namin siya. Bye-bye, salamat po. Hindi basta naniniwala, pero sabi Ano po yung naramdaman nyo, yung una yung ginamit yung iron spec? Parang ako nagmumuta. Na pag inano mo, wala namang makakuha muta. Ngayon, sa katagal ng nagkaroon ng parang plastic yung aking yung gilid ng aking pilik mata. Tinanggal ko matigas na, parang plastic. Tapos ngayon, pagsuot ko ito, malino ang aking pagtingin na kanon. Pero pag tinatanggal ko, nalabo. Malabo kaya nakala pag tutulog lang sa katatanggalin. Kaya yung ginagawa ko, ganun.
tutulog lang baka masira. Pagka yung tinulog mo sa pagtulog baka masira ang salamin. Napansin ko kasi nung una, may katarak kayo sa Meron, gilid oo. ng mata. Meron na. Parehas itong may katarata eh. Parehas ang dalawang mata. Ito isang grabe na dahil hindi malabo na talaga. Hindi na makakita ng ano. Yung pagka ng tubig niya parang naawas na. Hindi ko nakita yung awas pala. Pero pag suot ko ito sa salamin, yan, nalinaw. Saka hindi ako nasusulo sa araw. Pero pagka yung sa araw, wala akong salamin, ako nasusulo. Hindi ko May nabanggit, yes. Saka pag malayo na yung hindi ko nakilala kung sino yun. May nabanggit po kayo sa akin na may lumabas sa mata nyo. Meron. Yung nga ko na parang plastic, patigas. Na doon ko nakuha sa pilik mata. Sabi ko nadadala nga ako ng salamin. Sabi ko gano'n. Kaya itong salamin ito lagi ko sinusuot na. Pag tutulog lang ako tinatanggal. Kahit na ako 10 tasawot ko lagi ito. So may buntag sa tanan, ang ato ang ipaila-ila karon isa sa mga naka-benefit sa tuang nano iron spec, no? Iya problema na siya cataract problem. And right now using the product, pangutan-o na to siya ug unsa iyang experience sa tuang nano iron spec, no? Sa iyang problema sa cataract. Okay, ma'am. Nata diri sa mental karon. Okay. May buntag sa tanan, no? Ako nakakuan man jud ko aning nanospec, no, kay gikuan ako ba nga ang akong mata manggod na siya kaning murag katarak pa ano na siya pa hapit na siya maadto sa kanang itong ba kanang itong nga tuldok gani. So mo to nga may nagkuan sa eskwelahan na mo sa mga maestra. Nagdemo sila sir. Kaya alam ko nagduwa-duwa nga mukuha ko kay kanang please ba dili na ma-laser akong mata kung kuan. So una pa kanang sa layo dili na ko kaklaro. Di na ko kaklaro pag moduol na saka na ko mayon sila sa strikta daw ko. Kay di daw ko managad sa ilaha. Yung wala jud ko kaklaro. Pero pag gamit na ko ani makaklaro na jud ko. So makakuan jud ko ang akong katarak manggod siya. Gamay na lang jud siya. Pila ka bulan, ma'am? Di ka na So, gamay na lang jud siya. Hapit na siya mawala sa iyo. Wow! Isa pa yung pamimagibati, hayahay mong mata. Okay siya, hayag kay siya. Pagkuhaon ako ni mas hayag pa jud kay siya. Wow. Pero ginagamitan lang ako pang silaw ba? Yes. Na sa adlaw. Kanang init kay galakaw-lakaw man ko sa eskwelahan kay ginasubok ko. Naon ko sa opisina gud sa principal office. Okay. Oo, yung tigitik ko nila. So lakaw-lakaw init. So hone okay kay sa ko nga nagamit ko ani. Dili ko magmahay. Ang kuan na tulo na kapag ako nakuha ani. Wow! Tulo na niya. Na akong pares na po akong kuanan Panan gyud. Tapos to siya diabetic pa. Ay, yes, recommended. Oo, siya na po akong This is good. Congested sa mata. kaya kamo nga naay kuan, gamit na lang ta. At least wala man ni siya kuan. Wala siya expiration. Yes. So, bisan na gamit mo og kanang naay grado, at least magkawala ang grado sa inyong mata. Kaysa magamit tag naay grado, di ba magkadako ang grado sa itong mata. So gamit na lang mo ani para my friends. Okay, dito tayo sa office ng MGI, dito sa training room. At ating interviewin si Ma'am Ligia Hiltotar. Dahil kanina po nag-present ako ay nagpahiram ako ng 6 na IOSPEC eyewear na medical eyewear po ng MGI. Mga sample lagi na pinapahiram ko ay isa po si Ma'am Ligia ang guest po namin ngayon. First time na nakarating dito sa office. And we are so thankful sa Lord dahil napakaganda yung ginawa ng Lord, kinasangkapan ng MGI, na kung saan isa po siya na pahiraman ko ng eyeglass ay may ginawa ang Lord sa kanya na ginawa ng instrumento po itong iron spec. Kaya papakinggan po natin si Ate Ligia kung paano
na nakatulong sa kanyang kalusugan yung iron spec po na almost 1 hour lang po yata or more than 2 hours na ginamit niya po ang iron spec ay may himala na ginawa ng Lord sa buhay niya. Sige nga po, Nanay Lydia. Magandang po sa lahat. Tuwan-tuwa ako po at malaking tulong ni Lord para sa akin itong nangyari ito. Kasi itong nararamdaman ko na ito sa amin, nag-review ako noon, nagsuka ako, hinala ako sa ospital ng anak ko. Pero yung dito sa may batong ko dito, parang dito na tumunog. Lumipas po talaga. Ngayon, hindi na po bumalik, hindi subiti na nangyari. Tagal na po. Tagal na. Ngayon, pabalik-balik ko yung ganito ko. Pero sa kanila naman. Ngayon, tumuli, bago pandemya, almost 20 na lang. Ngayon po, dinala ako sa meron kaming doktor na sa online na tinawagan ng anak ko. Dinainom ako ng Hestem. 100 pesos po yun. Nung naupos ko yun, ganun pa rin. Talagang masakit. Saka hilo-hilo ako. Dinala ako sa, may nagsabi sa akin doon sa UST, sa neurology. Ano po, tinignan ako. Ginanong yung kamay ko. Pagkatapos, ininjeksyonan po ako. Kinabukasan, balik kayo sabi gano'n. Para akong na-COVID na gano'n. Gano'n ako. Hindi ako nagpunta agad, sabi ng anak ko, sa pangalawang araw, 4 na araw sa katal. Bumalik. Gano'n din po ang sinabi sa akin na nanililig ako. Ngayon, binago yung anak ko ni kakilala nila na Dr. Uner. Ang ginawa naman yung doktor, pina-ultrasound na ko dahil sumasakit na po ito. Pagkatapos na laboratory, pina-MRI ako. Clear naman po lahat. Ito, clear naman po lahat. Pero panay ang sakit ng ulo ko dito, sakit dyan, saka dito, bumukol na. Talagang takot na ako na parang bukol mo talaga. Talaga pong bukol. So dito sa likod po, bukol talaga siya, bukol. Dito po. Napektuhan po yan nung ano naging problema po ba? Vertigo, tapos may kasama stress ba yun? Maaari yun, dahil yun ang inisip ko kung paano na ako. Natapos yan. Pero salamat sa Lord, kanina lang, more than 2 hours niyo po nagamit yung eyeglass, no? So, nung kinapa niyo, wala na po yung bukol. Ano po, yung, kasi sa sa mata, pakinggan mo, tignan mo kung ano nangyayari sa iyo, ano sakit. Maramdaman ko, tumaan ang pakiramdam ko, ginanong ko. Wala nang bigla yung bukol dito. Bukol, oo. At saka yung dito po na naninigas, lumambot. Wow, ano mo yan? Praise the Lord. Pero ito, di ba ganyan pa rin yan, may parang kanal dito. Ito, malaki-laki pa rin, pero wala na yung igas na ikagano ko na. Saka ito, malaging masakit dito sa bandalo. Saka takang-taka ako, naiiyak na ako, hindi ko sinasabi kay Ma'am Linda na bukol ko dito. Dahil lang hindi ko alam. Talagang tanggal ko na. Grabe. Praise the Lord. Okay, so... may katarak pa yan. Oo, may katarakta rin. Ako noong 2018, sabi ng doktor, pa-opera ko na, baka mabulag na ako. Hindi ho ako dahil umatong ganyan. Isa pa, yung may namaga dito sa mata ko noon na dugo kasi nasampal ako ng asawa ko kasi mahilig sa rin. Nagkasagutan ko. Nasampal niya, dumugo, hindi ko napagamot. Kaya Good morning po sa lahat. Ako po si Ma'am Janet Casanova. Isa pong stroke patient. Na-stroke po ako noong February 15 at yun po ay nangyari sa Dubai noong time na yon. And na-hospital po ako doon, na-confine po ako 3 days yata yon. Then after that, nagpahinga po akong 2 araw, iniuwi po ako dito sa Pilipinas. At nung pagdating ko po nung dumating po ako dito, pagkalabas ko po ng ospital ay naramdaman ko na lang na yung paningin ko ay apektado. Kasi ang sabi po ng doktor ay right side yung naapektuhan sa akin. Right side po, kasama po yung mata ko.
Tapos napansin ko na lang po na yung mata ko ay malabo talaga yung paningin ko. Bukod po sa malabo, as in ay kabit-kabit yung tingin na at saka po yung kapag yung kausap ko ay nandito na sa malapit, ang tingin ko po sa kanya ay nasa malayo siya. At kapag po yung tingin ko sa baba, ang tingin ko po yun ay napakalalim. Kahit po patag pala siya, ang tingin ko po ay lubak-lubak yun at napakalabo pa nga ng paningin ko. Tapos sinabi po nung pagdating ko po dito, after 2 days yata yun ako nakapahinga, pina-check up nila ako sa Tanawan. At ang sabi nga nila ay inulit yung CT scan ko na ginawa na sa Dubai, nakita nila na may pumutok na ugat sa akin sa left side at ang naapektuhan sa akin ay right side. At kasama nga yung mata ko sa naapektuhan at hindi niya daw sigurado kung magbabalik pa yung paningin ko. At in-advise niya na magpa-check up ako sa ENT. Pero dahil nga po sa March pa lang noon ay nag-lockdown na dahil sa COVID. Hindi na po ako nakapagpa-check up noon, hindi na rin ako nakabalik sa doktor ko sa Tanawan, hindi po ako nakapagpa-therapy, hindi po ako nakapagpa-check up sa ENT. Hirap na hirap po ako ng time na yun kasi hindi na nga po ako nakakalakad tapos yung mata ko ay malabo pa. Hindi rin po ako ng time na hindi rin po ako makapagsalamin kasi irritable po yung pakiramdam ko. Tapos nung time na lagi kong tinatanong sa mister ko at sa mga anak ko, sinabi ko sa kanila na ang hirap pala ng ganito na hindi ka na nakakalakad. Tapos apektado pa yung paningin mo. Sabi ko sa kanila, magbalik pa kaya yung dati kong paningin. Tapos nung time na wala na nga po akong kaisipan kasi nga hindi naman ako nakakapagpa-check up, pinilit ko na pong naisuot. Isuot kong muli yung MGI glass ko. Ito po yung, sinuot ko to noong May na yata nung tinry ko na makapagsuot ako. Hanggang po sa ngayon, sinusuot ko na to. Inaalis ko lang siya as in kapag tutulog ako sa gabi. Kahit po araw at matutulog ako ay hindi ko po ito tinatanggal. At sa awa po ng Diyos, bigla ko na lang po napansin at naramdaman sa sarili ko na yung paningin ko sa ngayon ay okay na, balik normal na po, hindi na po siya malabo, hindi na po ako tumitingin ng kabit-kabit, at as in patag na po yung tingin ko sa baba. Kapag po ngayon na nakakalakad na po ako, kapag po lumalakad ako ay nakakalakad na po ako ng as in walang tungkod, walang humahawak sa akin, at kasi nga okay na yung paningin ko, pantay na po yung tingin ko sa baba. Hindi po katulad ng dati na ang tingin ko sa dinadaanan ko ay lubak-lubak. Kaya ako po ay nagpapasalamat at na-try ko po ulit sa sarili ko na isuot yung salamin ko na MGI. At ito po yun, sa awa po ng Diyos naramdaman ko na nagbalik na po sa normal yung paningin ko. Ang problema ko na lang po, yung kamay ko, manhid pa, tsaka yung face ko po ay sobra pa pong kapal. Sobrang manhid pa po, wala pa pong pakiramdam. At yung paa ko po ay nailakad ko na kaya lang ay medyo tumatalsik pa po. Maraming pong salamat at salamat po sa MGI dahil po dito ay talagang malaki po ang naitulong ito sa aking paningin. Ako si Angela Blanco Iguia, 36 years old, taga-Bubog, San Jose, Occidental Mindoro. Dati, malaki talagang problema ko sa mata. Since 16 years old ako, nag-start na ako nakaramdam ng pananakit ng ulo, pagsusuka, then mas lumalala habang tumatagal. So, 60 years old ako at the age of 36. So, 20 years ko na siyang nararamdaman. Then, last September, inalok sa akin itong eyes effect. Dahil in-explain sa akin kung ano yung effect, nag-try ako kasi nga gusto kong malunasan yung pagsusuka ko na everyday kong nararamdaman. Tapos, wala na siyang tigil. Pero, simula nung gumamit ako ng eyes effect, malaki ang pagbabago na nararamdaman ko. After 2 weeks, saka ko naramdaman yung effect niya, totally. Na naramdaman ko na gigising ako sa umaga na okay ang pakiramdam ko, uuwi ako sa hapon na okay ang pakiramdam ko. Basta sinunod ko lang yung susuotin ko siya within 8 hours. Tapos pagkagising ko, sinusuot ko rin siya kaagad. And hanggang sa tumagal, 3 weeks, hanggang ngayon, October na, totally, wala na akong nararamdaman. Masakit man siya, dala lang siguro na stress ka sa trabaho, pero hindi na siya ganun kasakit. Kayang-kaya ko na siyang talahin. Makakainom lang ako ng maligamgam tubig. Okay na siya. Dahil doon, thank you very much sa Alice sa laki ng tulong na naibigay sa akin. Kahit bumili pa ako ng 3,
mas malaki pa rin yung matitipid ko compare doon sa pera na ginagastos ko, na ginadala ko sa doktor tuwing sasakit ako. Na ako-confine ako lagi dahil sa sakit niya. Thank you very much. Sister Ana para magbigay ng kanyang testimonial dito sa Ion Spec Medical Eyewear. Si Sister Ana po ay na-stroke na at siya ay diabetic. Ako po ay mild stroke, pero nung simula bata po, meron po akong Bell's palsy. So talagang yung isang mata ko maliit. So ito yung itsura. So mapapansin nyo, 1 week ago po ito. So exactly 7 days pa lang nagamit ko po yung eyewear. So nung pumunta po si Brad Philip, nung dumating siya, actually sabi ko sa kanya, masakit yung ulo ko, Brad. Ang worry ko nga, dahil na mild stroke ako before, parang bumabalik. Nakakalimot ako, tapos masakit yung ulo ko everyday, hindi nawawala. Ako po ay 46 years old. Tapos 2017 na mild stroke ako. Tapos yung ang problema pinaka-major, laging yung sakit ng ulo at saka yung makakalimutin. So nung sabi ni Brad Philip sa akin, sis, itirayin mo sa akin yung neck, yung suot niya ma'am, yung diniscuss kanina na neck belt. Sabi niya mag-iinit. Pero nung sinuot ko una, ayaw. So sabi ko, Brad, wala naman. Sabi niya, hindi, iwan ko sa'yo yan. Tapos yung sa eyewear, suot mo lang mamaya, babalik naman ako sa'yo mamaya. So nung sinuot ko uli yung nano neck belt, uminit siya. At ang maganda doon, yung init na yun yung kumikirot sa akin nung na-mild stroke ako. So yung parang nakaramdam dito na-relax kayo nung sinuot niyo yung neck belt. Ang number 1 una noon, parang may pumipintig sa may batok. So tapos, pero yung pintig niya pong yun, yung uminit siya, parang na-relieve. Pati yung sakit ng ulo, nawala. Tapos sabi ni Brad nga po sa akin, suot mo lang yung eyewear. Tapos mamaya punta tayo sa office, baka meron kang pwedeng i-try kung ano yung maganda. So, hindi na sinukat yung salamin ko nga. Kasi di ba kahit sino pwede na magsuot ng salamin. Na hindi na kailangan sukatan kung anong grado ng Opo. Actually po, ako may grado mata ko. 300 po yung isa. Pero way back nung nag-work pa po ako noon, hindi ko siya sinuot kasi maintenance na susuotin ko dahil diabetic ako. Nag-iiba-iba kasi yung sukat niya. So palit ka ng palit, so expensive. Tapos ang problem pa, pag sinuot mo po, parang tumataas yung grado. So hindi na naman match. So tapos nagkaroon pa ng instance na nadapa ako, nabasag yung salamin. Doon ako natakot. Sabi ko, much better, wag na lang ako magsalamin, hayaan ko na lang. So hindi na ako magpapalit. Ngayon, gaano yan katagal na ginagamit yung actually, one week lang po. 1 week lang naramdaman niyo na yung Opo. Makita nyo rin po yung difference ng mata. Ito po yung 2 weeks ago pong picture ito. This is my 2 weeks ago picture. Picture kami mag-asawa. Tapos ngayon po, okay lang po tanggalin ko para mas Ayun, so compare natin doon sa may development agad. Everyday po, yun po yung tinitignan ko. Pero habang gamit ko po siya, ang nararamdaman ko po, parang nagmumuta. Tapos nagmamoisten yung lens. Doon, parang may hinihigop siya. Ang nakakatuwa lang, dahil nagpunta ako ng office, bukod dito sa salamin, dahil mild stroke ako, naengganyo ako dun sa paa. Yung sa socks po. Itong socks po na to, ginamit ko 2 days ago lang. Hindi ako makatulog. Ang problem ko po kasi yung paa ko dahil diabetic, wala na pong pakiramdam. And para siyang numb na po. Opo. Ang taas po ng aking sugar umaabot ng 500 pag ako po yung nag-treat. So parang use na ako doon, so take ng, syempre makakatulong, hanap. Pero nung sinuot ko to, hindi ako nakatulog magdamag kasi parang may humihigop na feeling sa paa. Yung pamamanig niya, parang, Yan po ay washable naman. Washable naman po. So nung ginamit ko to, buong magdamag, halos hindi ako makatulog kasi ramdam ko yung, hindi siya po umiinit, pero parang may humihigop sa paa.
Ang nakakatuwa po, nung pagbangon ko, hindi po ako nagpapaay kahit saan. Kasi takot ako na may matapakan, hindi ko mararamdaman. Minsan magugulat na lang ako, may sugat na. Yun, naramdaman ko yung sahig. So, nawala na yung pamamanhid? Nawala po yung pamamanhid. Tapos umimpis po yung meron po kasing namamagasaan sa paa ko, lalo na pagka matagal na tayuan. Yung po wala akong naramdaman na gano'n. Tapos medyo lumiit siya sa gilid. Kaya ngayon, every night, ginagamit ko na po siya. Kasama po nitong, kasama po nung eyewear, and wala lang po tayo, bro, nung cap. Yung cup. Yung cap po So, kasi, ano pong message sa mga katulad nyo na stroke na at diabetic? try po nila lalo tong eyewear. Kasi po kung gaano ka-importante, sa diabetic po kasi, importante sa amin yung mata. So number 1 na problema po yung panlalabo, doon kami takot. And yun din po ang worry ko kapag sa diabetic na lumala yun. Kaya ito po, advice ko po sa kanila, itry po yung product. Kasi yung produkto po nagsasalita mismo. Hindi na po sa akin in-explain kasi nung tinry ko, naramdaman ko po lahat yung diferensya ko sa katawan. So malaking tulong po at ang maganda po nito kasi patented, medically tested po yung produkto. Kaya hindi po nakakahinayang na gamitin at bilhin po nila yung product. Opo. Salamat po, ma'am. Naglalaro ng mobile games, lahat po, marami po ang lagi nasa online. Ayan po ang nangyayari sa kanila kapag lagi silang nakatapat sa mga gadgets. Ayan po, no? Protected po sila if they are using this eyewear. Hindi tumatagos ang blue light radiation na to. Kahit ang problema ko sa mata, pag-adto na ako sa Davao, gi-inject ni siya, kaya may pula nga dugo sa likod sa mata ko. Pagbalik na mo sa Davao, gilantaw sa doktor, nawala ang dugo sa likod sa akong mata kay nakagamit ako kining antipara. Sa totoo hindi himo-himo nga istorya. Mismo doktor nakasiling na wala na ang dugo sa likod sa mata ko. Tapos ko sang assistant niya yung mag-isip sa kamot, nagaparapit niya, nagaamat, nagalayo. Makaisip na ako ng 5. Tungod lang ni sa antipara. Mismo magulaang manghod ko nakasiling, diin ko daw ni gibakan, kay gitry niya gamit. Paggamit niya, niya sa cellphone, pagkuha niya ng antipara, malaki daw ang letra ng cellphone sa niya. Sabi niya, saan mo ito binili? Sabi ko, mayroon sa akin, nagpunta, nag-detox ako, nag-inom ng alkaline, tapos itong salamin. Yun lang. Okay. Andito po tayo ngayon sa Bigados, Silang Cavite. Pakinggan po natin ang isang ginang na natulungan po ng ating Ion Spec na dati po siyang hindi nakakakita. Just in more than a month ay nakakita po siya. Hello Mother, kumusta po kayo? Sa tulong po at gabay ng Panginoon, na po ay talagang Diyos ang ating siya ang gumabay. Yun po ang aking pananaw sa buhay. Sa tulong po at gabay ng Panginoon ay tunay na nagpupuri ako na pasasalamat sa Diyos dahil sadya pong ako ay nakakakita ng ito. Ako po, nung unang ako ay nabulag, sasabihin ko po ang katotohanan, ako po ay nung nabulag. Bulag na bulag po talaga. Kahit pagkain po ay hindi ko nakikita. At talaga po wala akong nakikita. Ako nga po ay umaakit sa mga pader kasi nga po ay bakit ako kinukulong sa kwarto. Ang sabi ko sa akin mga anak, ano bang kasalanan ko sa inyo? Ako'y kinukulong sa kwarto. Sabi ng mga anak ko, nanay hindi. Pasensya na kayo dahil nagkaroon kayo ng karamdaman. Sabi ko, imposible naman. Ito nga ako ay manhid na manhid dahil nga ako ay inatake. Pero sabi ko, bakit gano'n? Matapos na ako'y atakehin, ikukulong lang ako sa kwarto. Ngayon ako ipagamot. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Lagi ko sinasabi po sa kanila, Nanay, nagkakamali kayo.
Hindi po totoo kayo kinukulong namin. Bakit ganun? Sabi ko, wala akong makita. Ubod ng dilim, ayaw nyo nibuksan ng ilaw. Pakibukas naman ang mga ilaw. Nanay, bukas po lahat ang ilaw. Sasabihin ko sa inyo, nanay, nagkaroon nga po kayo ng problema, talaga po hindi po natin inaasahan na sadyang nawalan kayo ng paningin. Wala po. Talagang, kahit anong bagay wala akong makita. Opo. Kasi nga talagang brown out na brown out ang aking pananaw. Sabi ko, Diyos ko, alam niyo po ba, may kasalanan ako sa Diyos. Diyos ko, gawin mo na akong isang bingi. Huwag lamang ganito. Ako'y hindi makakita. Ay, bingi. Kasi kung ako'y bingi, ang aking pananaw, kalbitin ako, makakakita ng mararamdaman ko na ako'y kinakalbit, alam ko kung saan naroon. Kaysa ganito, sabi ko, bakit naman ako'y nagkaganito? Umiiyak nga po ako. Sabi ko, Diyos ko, bakit po ako nagkaganito? Sabi, siguro sabi ng Diyos, maalam ka pa sa akin, nagkaganyan ka na, hinihiling mo pang ikay mabingi. Sa oras pong ito, kahit mabingi na ako, wala akong pandinig. Okay na po para sa akin. Pero ang ganitong mangyari para sa atin, ayoko po. Yun nga po. Talaga, sa tulong po at gabay ng Panginoon, natin sa lahat nga po yung opera at bukod doon. Alam niyo pong sinabayan ang aking anak ang salamin. Hindi nila, papasalamat nga po sa aking mga anak dahil sadya pong lalo po yan. Sadya pong napakalaki na ito sa akin. So ilang panahon niyo po nagamit ang salamin bago kayo nakakita? Saglit lang po Oh. Sandali po. Sandali po lamang. Sadya pong sandali lang. Dahil noong dahil talaga pong isinuot yung salamin na hindi ko alam na rinig ko lamang merong nagbubulong. Mahal daw yung salamin na yun. Mahal na araw yung salamin na yun. Ano bang salamin niya inyong bibili sa akin? Akala ko yung para lang makalma yung isip ko na bakit sa salamin na. Basta relax lang kayo nanay. Sabi niyo nga naniniwala kayo sa Diyos. Kung nahigit sa lahat ay ang Diyos ang bibigay ng Panginoon. Kung ano ang ibigay ng Diyos, tiyak na mangyayari. Sabi ko, sige, iyak nga po ako. Galang ako umiiyak. Pasensya na po ako napakapaloka dahil sadya po oo nangyari ito. Napakahirap po palang mawala ang paningin. Sa lahat po'y pinakamahirap mawala ang paningin. Kasi nga po kahit po nandyan kung anong bagay mo, pagkain mo, kay ano man nandyan, hindi ko talaga makita. Wala po akong alam. So inabot po ba tayo na ng 2 buwan sa pagsusuot ng salamin? Bago pa lang po ito. Siguro po yung mga ilang buwan lang po Ayan, maaaring 1 buwan lamang pong mahigit. Isang buwang mahigit lang po. Okay. Nilagay niya yung salamin kahit anong mahal. Sadya pong mahal. Pero sabi niya, nanay ang makipagsapalaran ay gagawain ko. Alang-alang sa inyo, nanay. Ayokong mawala ang paningin mo. Talaga po, naglulupa sa siya. Yan po. Nasa po yung anak niya isa. Yung sinili po, naglulupa sa siya talaga. Bakit naman nagkaganyan ang nanay ko? Sabi ko, huwag kang mabahala. Basta pinananganan ko na lang po talaga. Ang lumikha sa akin ay ang Diyos. At ang lahat ng ito, mapaparamdam ito ng dahil sa ating among makapangyarihan. So ano na yung naramdaman nyo nung isinuot sa inyo yung salamin? Ang aking pong naramdaman, sadyang yung parang nung inilagay niya, sabi ko, bakit naman, eto na naman, ano na naman ba itong inano niyo sa akin? Ang daming buhangin, sabi ko. Hindi na ako, sabi ko, hindi na yata ako talagang
makaliligtas. Yun po ang aking ano, dahil ang buhangin po, pakiramdam ko yung ganyan lahat. Buhangin lahat ang nakano sa akin pa din. Sabi, ano ba ito? Sabi ko, talaga bang ano itong inilalagay ninyo sa akin? Sabi ko na lang, bahala na kayo, Ama. Alam mo naman niya kung ano ang ginagawa sa akin ng aking mga anak. Dahil nga po, nagdadalawang isip nga po ako dahil nga walang-wala na po akong makakita. Isipin niyo po yung maakigan kahit saan ang nakit. Basta ako lang yung makalabas. Pinipilit ko ako yung makalabas eh. Wala naman akong labasan. Wala naman akong makakita.